So first and foremost, malinaw ba ang signal ko? Klaro naman. Ayan, medyo paos lang, no? May sipon kasi. Okay, sige. Continue tayo ng topic kagabi, and that is Hellenic na, or sorry, Hellenistic. By the way, before I continue, did you notice my depth? Wala, ano yung depth na yun? Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, ganito. Hellenic architecture started, no? Sorry. Hellenic architecture started from 500 BC up to may namatay. So same goes po dito kay Hellenistic. Kay Hellenistic naman, kabaliktaran. Nag-start siya, or that era started that time nang may namatay. At iisang tao lang po ito. Sino bang kilalang conqueror na Griego ang kilala nyo? Yun po, yun. Sino yan? Very good. Ma'am Jomili. Alexander the Great. Okay? So, ibig sabihin, kapag ito, tinuloy nyo, death of Alexander the Great, and from the Hellenistic, it all started after mamatay ni Alexander the Great. Malinaw po? Nagets ba? Malinaw, sir. Okay, sige. Thank you. And ano yan? Confirm ko para once and foremost, ma-idea tayo. Okay. Did you remember last time, parang tagal na. Kagabi, no, from the Aegean to Hellenic, temples, religious building, no? But now, here in Hellenistic, nagkaroon na ng variation. Civic architecture. Okay? Trabiation pa rin naman, materials are all the same, and the cardinal points pareho. Civic architecture or civic structure pasad niya is ang kanyang cardinal points or ang emphasis. Okay? Okay, kapag sinabing civic architecture, that is a structure or buildings na ano? What do you mean ba dyan? Civic. Civic. Ayan. O sige, ayan. Ano ba? Schools. Okay, very good. Government building. Okay? Government building po yan. Ayan. So, of course, during the time of Hellenistic, ito po ang pinaka number one, no? Wala ka na siguro ba may isip during the time of Hellenistic na well-known, no? Well-known structure or well-known development under that era. And that is, ano po ba to? Honda Civic. Ano po ito? Tingnan nyo maigi. Ano ba yung naalala nyo Greek architecture na maraming tao, nag-uusap-usap sila, diyan sila nag-uusap, diyan sila nagmamarites, de joke lang. Diyan sila namimili or what? Ano po yan? Okay, very good. That is Agora. Okay? And then, kapag tinignan mo ang Greek architecture or the development of Greek architecture per se, dili na lang ako mag-talk, no? De joke lang. Ayan, parang ano siya, no? Parang walang structure when it comes to, ano, no? Relationship, each building, no? Ayan, makikita niyo yung comparison niyan mamaya ni Roman architecture. Yung urban development nila, sir, magulo. Sorry. Parang Ano lang, yung, sir. Paki-message po. Thank you, sir. Okay, the word agora derives from the ancient term agerein, meaning to gather together, or it is to attest that as early as 8th century BCE particularly. It is commonly translated as assembly place, or ang pinakasikat to na tawag sa kanya ay nung sure ako nung student din kayo, ang pinaka alam nyo or word na associate ay si Agora is yung marketplace, no? The Agora was a crucial component of all Greek village and towns across the Mediterranean. Okay?
Opo, Sir Christian. Ayan. So of course, the Agora served the same purpose in ancient Athens as the town square and town hall in later societies. Ayan. No? So nagbibigay na siya ng free view ni Roman architecture. No? Si Agora daw ay same daw nung ibang, actually hindi, sige, ganito na lang. To cut it, uh, yung mas mahabang usapin. Kung anong meron sa Greek, meron ang Roman. Mamaya makikita niyo po. Okay? Kaya sabi ko nga kahapon, hindi natin tinapos yung Hellenistic. The reason behind that, kailangan ma-compare siya between Roman. Ayan. So ulitin ko, that is sample of the Temenos, okay? Yan, South Stoa. Wait, Megatron. No. The Agora to. Wala akong makitang ano eh. Parthenon eh. Ayan. Ay, wait, di pa ako naka-open. Ayan. That is Stoa. Kapag sinabing Stoa, that is a long colonnaded building. Wait lang. Colonnaded building which serves to connect public monuments and for shelter. A freestanding colonnade or covered walkway. So kapag ka po Stoa, ganyan siya, colonnaded na pathway. Okay? Ano yung nakita niyong kapareho nito? Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kagabi, nakapareho ng itsura ng Temple of Queen Hatshepsut. Okay? Kapareho nito yon, yung itsura nito. Sige nga, question. Ano pong order ito? Yan. Okay, Doric. Bakit? Unang-una, wala kang makitang ano dito, no, masyadong details. Ano pa? Wala din siyang base. Okay? Dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ano po ito? Medyo hirap i-judge, no? Teka lang, wala tayong makitang clue eh. Mhm. Even ako gumaganon eh, no? Pero yan, basta matik yan, hindi yan Doric. Number one, ito medyo may detail and at the same time, they have a base. Ayan, no? Okay? So, hindi siya Doric. Okay, this one, Bolitarian. By the way, guys, these are the sample of civic structure under the Agora. Okay? Or inside rather, inside the Agora. However, most of the buildings that I will show to you, wala na kayong trace na makikita. No? Kasi sira na siya eh. But, most and foremost, gusto kong malaman nyo kung ano yon. Like for example, kapag Bolitarian, council house. Ganun lang po. Okay? Bolitarian, a council house, or it is a covered meeting place of the democratically elected council. And again, wala na pong trace. This one is the Prytaneon. By the way, it is the Bolitarian then. No, wala talagang clue, no? Prytaneon is Senate House. Kung ang Bolitarian ay Council House, Prytaneon po, Senate House. Okay? Again, i-compare natin siya para mas madaling maintindihan or makabisado. Senate House or the chief dignitaries of the city. Odeon naman. Odeon is a theater. Yun lang naman yun. Interchangeable yun. A theater building used mainly by musicians in the presentation of their works for competition and public approval. So again, Prytaneon, Bolitarian Council House, Prytaneon, Senate House, Odeon Theater. Ayan. So ito wala na talagang clue, no? Okay, Palaestra. Kapag sinabing Palaestra, that is a wrestling school. Ayan. So ornaments during Hellenistic, meron silang egg and dart, beads and rails, and antimyon and honeysuckle. And guys, tignan nyo, naalala yung sinabi ko kanina, hanggat maaari, no, kung anong meron kay Greek, meron din kay Roman. Kaya tignan nyo kung paano ginawa ng book niya, i-compare ang Greek at Roman. Okay?
Sample, yung Pellini Greek, basic lang. Unlike kay Roman, may konting wavy. Astragal, no? Ni Roman and ni Greek, medyo pareho, no? May mga bilog. Corona, iba din. Caveto, same na same. Scotia, pareho rin halos. Ovolo, Sima recta, pareho lang halos. Okay? Ayan. Even Agora, meron din sa Roman. However, iba nga lang po ang tawag doon. Okay. To put Greek architecture in the nutshell, no, para mas mabilis nating maintindihan, Greek architecture give an emphasis on refined proportion, particularly visual, perfection, and humanism. It was based on the different proportion of construction system on mathematical ratio. Kasi nga, Greek architecture may apelido yan eh. Symmetrical balance. Okay? That's why, ginamitan nila ng mathematical ratio para magkaroon ng balance, no? Magkaroon ng symmetrical, well-balanced each component. Okay. Ulitin ko, kung ano meron kay Greek, meron din kay Roman. Okay? So, dun tayo ulit. Naka-on yung mic. Okay, Roman architecture. Okay, buildings under the Roman architecture, public buildings, monumental and utilitarian complex. Form of buildings, tignan nyo guys. Nagkaroon na rin ng arches, vault, and dome. No? Halos sila ang pinaka-nauna dyan, guys. Halos sila talaga ang Rome. Materials, concrete, marble, granite. And then, nakita nyo to, may nakalagay na concrete. Tapos na iba dito. Eh sir, paano mo nasabi that Greek architecture is a Roman architecture is a Greek architecture din po? Okay, babaguhin ko ng konti, no? Kasi po, listen na, Roman architecture is a Greek architecture din, but with the concept of engineering. Kaya nauso ang utilities, nagkaroon ng arches, nagkaroon ng vault, and even the domes. Even the use of concrete, meron na din sila. Okay, mas palinawan pa ulit natin. Ang Roman architecture po ay parang Greek architecture pero mas pinaganda, mas pinamodify, mas pinakompleto. Malinaw po bago tayo mag-start ng Roman. Nagets po? Ayan. Thank you po. Of course, in the cardinal points, forum. So sir, ano ba yung forum na yan? Later on po. Okay. Nakita nyo, no? Na may dome sila. So paano ba nila yung ginawa? Of course, using the vault. Kasi back then, wala pa rin namang system of engineering and architecture dati, no? Back then. So paano nila ginawa yan? Using their methods, they use vault, no? Sir, ano po ba ang vault? The vault is a ceiling or roof constructed of stone, bricks, or concrete using the principle of the arc in the visor support each other through lateral pressure. Vaults, which are also called vault bay, are like bays in being the areas between support. So ganito po nila ginawa yan. However, there are different classification of vault nung time nung Rome. Ano-ano? Barrel vault. Kapag sinabing barrel vault, wait, picture yata ako. Wala. Sige. Barrel vault. A barrel vault is a barrel or tunnel vault formed by extending an arc and depending to form a space that is at least as deep as wide. Mamatitignan natin. Groin vault. A groin vault, also called cross vault, created by the intersection at right angle of two identical barrel vault, blah, blah, blah. Dome. A true dome has a continuous curve both horizontally and vertically. Semidome. A semidome is a half of dome. Okay. Naalala nyo, na paulit-ulit binabanggit, ang board exam daw, walang drawing. Tama? Wala naman na talagang drawing ng board exam eh. But, ito ang medyo ang bat ko dyan ha. But
Kapag ikaw, no, may mga certain questions in board exam na hindi ka familiar, sir, sabi mo gawan ko ng kwento. Eh wala nga ako magawang kwento. Paano ko yan gagawin? One tip that I may share to you is to draw, no? Because you are trained to be an architect. So of course, during the time, di ba, that you are under the post-baccalaureate era, you are trained, di ba, na mag-draw kung ano ang nasa isip mo. That's why you have a design subjects, di ba? Napakaraming drawing subjects sa architecture. So therefore, kapag ba hindi ka alam, tulad dito, ano ba itsura ng barrel bolt or ng groin bolt, kailangan mong i-drawing ang naiintindihan mo or yung binabasa mo rather. Sample, groin bolt, talagang sinadya ko yan guys. Hindi ako magbigay ng picture. Sinabi dyan, cross bolt. Okay? Intersection at right angle. So, ibig sabihin, kung may right angle na ganyan, may intersection siya both. Ayan. So, kapag pala yan, perspective mo, merong dome, no? Merong dome na, meron dito side na dome na to, at may dome din dito. Nagets? Naka-cross yan. Nakuha po? Okay? So, katulad, sir, ano naman po ang barrel bolt? Okay, ito, elevation. Sinabi dyan, extending an arc in depth to form a space. So, meron ka sample na support. Ayan. Ay, hindi. Medyo, ano mahaba ba? Wait, kuha ba natin yung haba? Ewan ko lang ha. Pero ganito guys, ang barrel bolt kapag ginawa. Ayan, ganyan lang siya. Okay? Mag-isa lang siya. Kung baga sa top view, pag tinap view mo yan, ito lang siya. Yan, ganyan lang. Walang intersection. Unlike kapag groin bolt, kapag ka naka-top view, nakaganyan yan. Malinaw po. Nagets po. Ayan. Okay, yan ang pinagkaiba nila. So of course, yung dome, alam niyo na yan, and the semi-dome. Sige nga, question. Ano kayang tawag dito sa... Okay, sige. Wait, huwag na siguro kasi... Hindi. Sige. Eto guys, ano tawag dito sa bolt na to? Under the bats of Diocletian in Rome. Ulitin ko, yung barrel bolt ang pinakasimple sa lahat. Particularly yung red po, yung red. Okay, very good po. Ang galing ni Sir Carlos ha. Ang red barrel bolt, ang blue semi-dome. Okay? How about dito kay green? Okay, ang green ay dome. Okay? Although ito guys, hindi ko siya makonsider as barrel bolt kasi meron pa sa taas eh. Pero yeah, ito siya sa barrel bolt and then the semi-dome and then the dome. Yun nga lang wala akong picture ng groin bolt. Ayan. So how about sir classical order? Kasi po ulitin ko kung anong meron kay Roman, what you can see in Roman architecture, meron ka ring makikita kay Greek architecture. Even po dito, no? So kung may Greek order, parang di nagpapatalo to sa Romans eh. No? Kung may Greek order, sige, gawa din tayo, Roman order. And then kapag tinignan mong maigi, may similarities talaga. Sample, tignan nyo maigi to, tignan nyo maigi to. Pareho, pareho ba? Ayan. So guys, para mas madali nyo makumbinsi sarili nyo, no? Mas madali nyo ma-memorize, i-compare nyo siya. So sige, anong pinagkaiba din ng dalawa? Okay, very good. Expected ko actually na sabihin nyo, base eh. No? Pero yan, nakita nyo yung float. Ito, wala siyang ganito, wala siyang float and fillet. Ito, malinis na malinis. No? Expected ko ang number one ito yung base. Okay? Ayan. So, check na tayo kay Doric and Toscan. Paano naman natin i-compare ang composite kay Corinthian and Ionic? Paano kaya?
Tignan nyo maigi. Sige nga, tignan natin ang ano nyo. Observation. Hindi nyo kailangan ng ano ng Google or ano dyan. Tignan nyo lang. Mata sa mata. Actually, ang ginawa nito, no? Ang ginawa ni Composite, may bulyot ka. May bulyot ka. Okay, kunin ko yan. Yan, may bulyot ako. Lilitan ko lang para di halata. May account of sleeves ka. Gagawin yung account of sleeves mo. Kunin ko yan. Lagay ko yan dito. Nakuha nyo? Ibig sabihin, okay, sabi Sir Aaron. Pinagsamang Ionic and Corinthian. So kapag ka nakita nyo may bulyot, nakita nyo rin may acanthus sleeves, therefore composite. Okay? Kung nakita nyo lang na may bulyot, Ionic lang. Kung may nakita nyo walang bulyot, and yet may acanthus sleeves, Corinthian siya. Nagets? Okay, thank you. Next po. Okay, again, let's talk about Tuscan, no? Order. Same lang naman sila na may cornice, may prism, may architrave ni Doric, no? But the Tuscan order is a Roman order that resembles the Doric. Doric. Pareho. But without a fluted shaft order and even the base. Wala siya nito. Okay? Next. Teka lang, bakit mo na gusto? Kasi ano, wala po. Okay, so dito nyo na tignan guys. Composite, an order of classical architecture developed in Rome that combines the characteristics of both the Ionic order and the Corinthian order. Sabi ko nga sa inyo, kapag may idea kayo kung anong tawag dito, bulyot. At ang tawag dito, acanthus sleeves, di ba? So, hindi na kayo mali ito dyan. Okay? Try to have a features or try to have a characteristic na alam mong yun ang pinakamabilis mong maiintindihan or maaalala. Ganun po ang gawin niyo dyan. Okay? Ang sabi ko nga, kung gusto niyo mag-drawing, edi you draw, no? Kung katulad ko kayo na nanghihinayan sa time, huwag na. Maglaro na lang. De joke lang. Siyempre mag-review. Next. Pop quiz. The favorite of the Romans among the 5 orders is the blank. Composite, Corinthian, Ionic, Tuscan. Ano kaya paborito ng mga Roman? Grabe yung tanong, no? Grabe yung tanong. No, kasi actually, that question, no? Ganyan-ganyan din daw. Di, kung ikaw, no? Wait. Teka, hindi naman ako gumawa ng abstract o research about Roman, Or wala naman akong kilalang Roman, di ba? Or wala naman ako napanood na documentary about ganyan. So why you ask me, di ba? Di ba? Pero, di ba yung tanong? Actually, yung tanong medyo kung titignan mong maigi, hindi mo gaanong what do you call this ba? Masasagot agad. Kasi sige nga, paano niyo nasabing composite, Corinthian, or Tuscan? Kasi wala sa mga Ionic Paano? Sige nga, tignan natin. Paano ba? Kasi ginawa nila. Tama ba? Kasi sila gumawa. So, tangkiliki na sariling atin. O yan, sariling gawa nila yung Corinthian. Paano yung ano? Hindi Di ba? Doric, Ionic, Corinthian, Tuscan, Composite. Okay, commonly used daw. Isa. So, paano nasabi commonly used? Kung in the, kung may mga uh, what do you call this ba? Temple sila or should I say structure na gumagamit din ng Corinthian. So paano kaya? No? Actually kung ako tatanong, example, if I'm Architect Gerald na mag-take ng June 2024 and then hindi ko yan nakabisado or hindi ko yan nabasa, sabi ko wag manghuhula. Ang una kong gagawin dyan, syempre, alam ko kung ano yung hindi nila gawa. No? I mean, hindi ko nakita sa gawa nila. Of course, the Ionic. No? So Tuscan, Corinthian, and Composite. Diyan ako medyo magtataka, no?
So siguro luckily enough or blessed enough, nakita ko na may Corinthian silang gawa, no? Kasi kung wala, malamang opposite at Tuscan lang 'yan. Sige, sir, ano ba 'yan? Ano ba 'yung paborito nila? The favorite of Roman, gugulat kayo, Corinthian. Hindi nila gawa. Sir, paano mo naman nasabi, sir? Paano mo nasabi? Eh, di ba, sir? Composite yung gawa nila. Tuscan yung gawa nila. Paano naging Corinthian? Kahit ako nagtaka eh. Ayan, no? Under the Bannister of Fletcher book. Alam niyo yun, yung pagkakapal-kapal ng book ng History of Architecture. Ayan, dyan siya nakita. And alinaw naman, no? The Corinthian order was the favorite of the Romans and was used in the largest temple as those of Castor and Pollux, Vespasian Temple, in Vespasian in Rome, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Nakita na? Or nagets na ba? Siguro parang gato na lang, no? Gawin na lang natin siyang mas simple talk, no? They use Corinthian order, okay? Kung saan yung mga most important structure din nila. Okay? Parang mga ganon. But again, hindi naman lahat. Okay? Ayan. So, do you remember kanina nabanggit ko that they use concrete, no? Ay, wait lang, wait. Malalabat yung laptop. Ayan. Again, I repeat. Kanina nabanggit ko, di ba, that they utilize concrete, di ba? Kasi po, yung concrete na ginagamit natin nowadays, no? Actually, sila talaga nauna dyan, ang Roman architecture. Sabi ko nga sa inyo eh, Roman architecture is like a Greek architecture but more complex, more developed, and more systematic. That's why nilagyan nila ng engineering pa yan. Engineering aspect. Or pinasukan nilang engineering aspect. Okay? Ayan. But, who invented Portland cement? Jim Koolhaas, Steve Warren, Joseph Astin, Jason Tatum, or none of the above? Of course, none other than Joseph Astin. Okay, eto siya. By the way, Joseph Astin is ano ba yung ano? Briton siya. Or British brickworker. Or ibig sabihin, British siya na mason. Yan si Joseph Astin. Okay, kasi 'di ba ang typical natin paghahalo ng semento ganito. Gagamitan mo ng semento, tama? O, sige nga, kayo nga. Paano ba tayo maghahalo ng semento? Guys, by the way, ulitin ko, again, tulad nung request ko kagabi, kapag kaya nyo mag-open ng cup, open tayo ng cup para mas interactive. Thank you po. Sige nga, paano ba maghalo ng semento? Tingnan natin. Ayan, may mixer ka na. Paano? Architect, kunyari, ako tao nyo. Architect, anong gagawin ko? Ano ba? Hindi, ano muna sir, basic muna, basic. Ano, paano? Yan, umiikot na yan. Architect ko, kayo paikot ng ikot yan. Mahilo na yan. Ang gagawin? Wala. Huwag kayo mahiya, sige. Baka nahiya lang kayo. Paano nyo ba nakikita sa site? Hindi, eto na po. Kunyari po, ganyan. Yan. Sige, kahit manual. Ano? Ano ba yung mga nilalagay nyo? Siyempre, may semento. Tama? And by the way, hindi ito ano ni Holcim ha. Siya lang yung kinuha ko. Okay, next. Siyempre, kailangan mo ng buhangin, di ba? Or fine aggregates. Kasi po, ang aggregates, dalawa. Isang fine at isang, ano isa? Coarse. Di ba? Ang coarse yung malalaki, that is graba o gable. Ayan. So, di ba, paano ba yung ginagawa? Semento, buhos, buhos, tapos buhangin, and then graba, di ba? Tapos isama yung papel. So kapag yung tao nyo, nakita nyo sinama yung papel, isama nyo na din sila. Hindi, joke lang. Joke lang ha. Joke lang. So bakit kaya big deal? Big deal ba yon? Kasi nakita ko ginagawa ng ibang tao yun, ng ibang worker yun eh.
Big deal ba? Big deal yon? Or sige, it may cause problem ba? Parang ganito, parang ganito. May na, alam nyo naman, di ba, kung paano maghalo. Semento, tubig, graba, buhangin. May nakalagay bang plastic o papel? Wala naman, di ba? Bakit? Kasi iba po ang ano niyan, iba yung compound na meron niyan. Okay? So therefore, kasi nakikita ko yan eh. Di ba nga, sako pa, binubuhos na ganon, nung bata ako. Ayun. Okay? So kapag nakita niyo yung tao yung ganon, pagsabihan niyo muna, bago niyo ipasok. Medyo ka lang. Pag yung naka-record ba man din, baka sabihin. Joke lang ha. Ayan. So therefore, ano pa yung isang pinakamahalaga dyan? Dito sa tatlo, siya yung binder ng tatlong to. Hindi magsasama-sama yung tatlong yan kung walang tubig. Very good. Okay? Isama sa halo. Nagbigay ng sako. Hindi, sir, joke lang. Okay? Brillante rin ng tubig. Or tubig. Okay? Kasi po, yun ang binder ha. Malinaw ha. Yun ang binder. Yun ang magdidikit-dikit. Yun yung yun yung magko-compound sa tatlong to. Okay? So, ganun tayo. However, hindi ganun ang Roman. Okay? Hindi nila ganun ginawa. Yan. Because the Roman used, number one, the pozzolana and the lime. Ganyan sila gumawa ng semento. And by the way, yung mix natin today na buhangin, semento, graba at tubig, diyan din yung kinuha. Yan ang inspiration niyan, the pozzolana and lime. Malinaw po. Sila ang nag-introduce niyan. Okay, next. Ayan. So therefore, since they use concrete or cement, di ba? So therefore, meron din silang mga wall na minodify. Okay, meron silang opus quadratum. Kapag quadratum, hahanap kayo ng keyword na dapat para mas madali nyo makabisado. From the word itself, quadra. Di ba? Quadra. Para sa baraha lang yun. Quadra. Ibig sabihin, parang mayroong four corner or rectangular in shape or square. Ganyan siya. Ha? So, rectangular. Hanap na lang kayo ng keyword kung ako sa inyo. Kasi yun lang din naman yung clue dyan eh. Sample. Opus recticulatum. Diagonal checkerboard. Kapag recticulatum, checkerboard, no? Or diagonal ang banat. Ayan. Ganyan. Pa-diagonal. Okay? By the way, opus means work. Work po ang opus. And then ito. Sige nga, tignan natin. Kung ito, quadratum, ito, recticulatum. Ito kaya, may pinagsama siya. Pinagsama niya quadratum at recticulatum. Okay, very good. From the word itself, mix, di ba? Mixtum literally means mixed work. Yan. Kasi nga, again, opus means work. Wall facing of brick and squared tupa blocks made in alternate course. Okay? Again, I repeat, quadratum, rectangle ang banat, opus recticulatum, a diagonal checkerboard, and while opus mixtum, literally mixed work. No? Even the recticulatum and parang quadratum pinagsasama niya. Basta anything na minix mo, mixtum ang tawag nila doon. Ayan. So therefore, in terms of kung paano nililay, no? Kung paano nililay yung bricks, meron din silang tawag dyan. Or meron din silang, what do you call this ba? Terminologies kung paano itinayo. Yan. Ulitin natin. Ulitin natin yon. Kasi medyo, Okay, ulitin natin. Stretcher, header, roll-up, shiner, sailor, soldier. Okay? Ayan. Baka pag binalikan nyo, sabihin nyo, nag-magic ako. Okay, again, I repeat. Forum Romanum, that is the counterpart of Agora in Greek architecture. Kasi nga, they are both used as a meeting place, market, and even the political demonstrations. Ibig sabihin, siya yung center, no? Ibig sabihin, ano nga lang talaga,
counterpart ng Agora. Kasi ulitin ko, as Architect Gerald, di ba, states kung anong meron si Greek, meron din ang Roman, but more complex, more developed, and more systematic. Okay? Because the Forum Romanum was, the Forum Romanum was the scene of public meeting, law court, gladiatorial combat, and republican time, and even line with shops and open air market. So lahat ng kailangan mo, parang plaza yan. Meron si Forum Romanum at si Agora. Nagets po? Parehong-pareho. I-ano nyo siya, lagyan nyo siya ng analysis. Ito ang katulad ni Agora. Ganun lang kadali. Mas mabilis mo siyang makakabisado. Wait, tignan natin kung anong column to. Kita ba sa inyo? Kita. Sige, anong column to? Okay, Corinthian. Why? Kasi Acanthus leaves lang ang nakikita. No? Acanthus. Wala kang makitang ionic dyan. And, sorry, wala kang makitang ionic. Wala kang makitang volute. Kaya hindi may matatawag na ionic. Okay? Walang ganyan. Acanthus leaves. Okay. Ano po ba yan? Uulitin ko, kung anong meron si Greek, meron si Roman. Ano yan kay Roman? Okay. Kung si Greek ay may Parthenon, of course si Roman may Pantheon. Okay, hindi ako magpapatalo. No? Parang ganun si Roman. Hindi siya magpapatalo. Therefore, anong ano to? Anong column ito? Tignan nyo maigi. Okay, una may Acanthus. Alam na natin yan. Yan, may Acanthus Libso. Pero kasi may ganyan, may maliit na volutes. Okay? So therefore, that is composite. Okay? Sir, ano bang ano dyan? Ano bang striking features na meron ang Pantheon? Unang-una, syempre, siya yung counterpart ng Parthenon ng Greek, no? Aside from that, by the way, that is the world's largest unreinforced concrete dome. Lumalabas yung mga ganyan, guys, promise. No? At nakakagulat yung mga ganyan tanong. And the best preserved building from ancient Rome, designed by Apollodorus of Damascus. And by the way, yun na rin siguro. Kasi nung ginawa itong dome na to, para siyang space rim or geodesic, no? Walang column siya. Talagang kaya nga siya unreinforced, oh. So paano nila ginawa 'yan? 'Di ba? Ayan. Okay? So that is Pantheon Temple. Ayan, alien nga naman. Nasisi na naman ng alien. Okay? Ayan, pero guys, dito kasi medyo hindi gaanong malinaw yung ano dito eh. Pero yung sa Byzantine architecture, don't worry. Yun, malinaw yun. At I'm pretty sure na siguro din na alien yun. Siguro. Kasi may way na siya eh. Okay, this one, Basilica of Constantine. The last of the Roman civic basilica. Yan yung last. It has a colossal statue of Constantine, the remains of which are in the courtyard of the conservators, Palace of the Capitoline Museum. By the way, mamaya, malaga pag-usapan who is Constantine. Ayan. Thermae, that is the palatial public bath. Or, public bath na lang kung ayaw yung palatial. O, basta public bath. Okay? So, sir, ano ba yung thermae na yan? At bakit importante yan? Number one, diyan nila napakita that they are good in utilities. They are good in utilitarian system. Naalala niyo kanina na ang Roman may utilitarian complex. Nakita, no? So, isa to, no? Kasi guys, literally paliguan ito. Paliguan talaga to, ha? And did you know that Thermae is a next level, no, type ng pagligo. Okay? And actually, ginawa ko to kagabi.
After ko magturo sa inyo, punta ako ng Wensha. Ganun ganon. Ayun yung kulo ko. Kasi ang ginawa po ng Roman architect or ng Rome dito, ganito. Number one, apoditeria. Papasok ka sa apoditeria, dressing room, syempre magpapalit ka. Ganyan-ganyan ng Wensha eh. Number two, sudatorium. Yan, may dry setting room. Kailangan mong kailangan mo muna pagpawisan. Hindi mo na literal na tagaktak yung pawis. Number three, tepidarium, warm room. Number four, calidarium, hot room. Hala ka, anong ginagawa sa'yo? Bakit ka pinapainitan? After mong painitan, cooling room, frigidarium, punctuaria for oils and perfume, and three, apoditaria dressing room, magpapalit ka na ulit. Para daw K-drama, sabi ni Sir RG. Nahiya yata si Sir RG sa inyo eh. Nagdadirect sa akin si Sir. Ayan. So guys, question. Bakit ba ganyan ang pagligo nila? Is it is it is it important or is it significant? 'Di ba na ganyan ang pagligo? Bakit kaya? Bakit kaya kailangan mainitan mo muna, palalamigin ka rin pala? Bakit kaya? Sa kaya nila kinuha yung ganyang concept. Oh, sorry. Mali. Ano kaya sa Pilipinas or anong meron tayo na ganyan-ganyan na konsepto? Sabi ko nga sa inyo, kagabi, yan, ganyan-ganyan pinuntahan ko. Hindi naman literal dementia, but the sauna. Okay, mga sauna na yan. Diyan yan. Totoo po, Ma'am Helen, for health purposes. Bakit health purposes? Sample. Alam nyo na kapag mainit, pinagpapawisan. Why? The reason behind that, sige, science tayo, hindi ako derma ha. Ano na to, basic lang. Kapag mainit, ang pores active. Tama? Ang pores nagbubukas. Alam niyo naman yun eh. Kaya kapag mainit, pinagpapawisan kayo. Therefore, lumalabas yung mga toxins, lumalabas lahat, di ba? Lumalabas as in, lumalabas lahat. And then, kapag naman malamig, maghanap ka ng malamig na init pinagpapawisan, di ba? CR na ang kailangan nun, di ba? Parang ganun. Pero, anyway, kapag malamig, ang pores hindi siya ganun ka-active compared sa mainit. So therefore, nagsasara ang pores. Anong ibig sabihin? Kapag kapag naligo sila, pinapalabas mo na ng lahat ng toxins sa katawan through the use of uh, sudatorium to calidarium. Pinapainitan mo na. Para lumabas mo na. As in, ano ka dyan? Ini-steam ka dyan, ginagawa kang siomay. Yan, parang kami kagabi. Para kami siomay sa loob. Okay? And then after that, cooling room, syempre kailangan mo na mag-cool down ng katawan. Hindi pwedeng init lamig, lagnat 'yun, 'di ba? So therefore, kailangan mo na ng cooling room which is the frigidarium. Siya yung pampa-cool down ng katawan. Kailangan mo na mag-cool down yung katawan mo, makabalik mo na sa tamang form niya. And then kapag ka bumalik sa tamang form, uh, kailangan na siyang what do you call this ba? Meron pa to na mas malamig dito na papasukin siya doon sa malamig para yung katawan literally magsarado yung pores. Malinis na siya. Okay? So sir, question. Paano ba ito umiinit? O sige, particularly itong kalidarium. Paano ba umiinit yan? Saan? Tama nga naman. Saan, saan daw? Ano kaya? Sir, direct sunlight. Okay guys, ganito yan, no? Para yan, uminit. Hindi yan nagpapakulo, no? Hindi yan nagpapainit. Ganito po. Yeah, very good. May nagsabi na. Parang furnace. Ito po ang furnace. Ang tawag dyan, sinabi na ulit ni Ma'am Claire, hypocaust. Ayan. Hypocaust. A hypocaust is a heating system used in Roman bath. Okay? Itong mga late 2000, late 20s, ito lumabas, nagulat din ako nung lumabas to. Nung time na yun, hindi ko to nilagay or hindi ko inaturo. So, ayun. Ano raw yung nagpapainit sa thermi, ganun. So, ito po yun. The hypocaust. Sabi ko nga sa inyo
Ang galing ng Roman architecture when it comes to utilities, no? When it comes to engineering. Okay? Yun nga lang ngayon, talo na sila ng India, no? Today, I will compute. Ganun, joke lang. Kasi mga kapag computation, India, eh, no? Wait, may naka-on po yung mic. Okay. So, paano ba, sir, umiinit? Sige, sir, given the fact na may hypocost sila, the question, sir, paano po ba system ni hypocost? Ganito po. Alam nila that the hot air goes up, that the warm air goes up. Alam nila aangat yan. Kaya nga kapag ikaw ay gustong painitan, may gusto kang iluto, may gusto kang, yun nga, painitan, iluto, ang apoy nasa ilalim, wala naman sa taas. Okay? Kasi ang hangin na mainit, paakyat ng paakyat ng paakyat. Malinaw? Ayan. So therefore, ganyan nila yung ginagawa. Ayan. Okay? Malinaw na ba paano sila naiinitan or paano uminit ang tubig? Malinaw na po. Wala, hindi lumabas kay Sir Jalil. Parang pagon na pizza. Okay? So malinaw na ha. So that is how hypocaust work. Di ba? Gamit dito sa term A. By the way. Kung ang term A ay public, di ba palatial public bat eh, ano naman ang private? Siyempre may private. Yung hindi free sa lahat. Hindi for the access ng lahat. Anong tawag sa private? Starts with letter B. Balde. De joke lang. Very good. Balneum. Okay? Okay, next. They have also a gymnasium. So one of the best example of that is the Bat Gymnasium Complex in Sardis. Okay? Ayan. Kapag ganyan, by the way, sige. Sir, sabi mo kanina, kung ano meron si Greek, meron sa Roman. So therefore, sir, yung essence of the essence of golden ratio, the essence of symmetrical balance, the essence of even number, meron din po ang Roman. Opo. Ganon din sila gumamit. Ganon din sila mag-develop. No? So kung ang apelido rin po ni Greek ay symmetrical, ganon din si Romans. Magkapatid sila. De joke lang. Okay? Ayan, sige nga, question. Ano to? Column. Gilat ng column. Aanin natin. Anong column yan, guys? Wait, parang wala akong makitang volume. Meron. Meron. Maliit na maliit na maliit. Ito, nakita niyo pa yon. Ayan, very good composite. Kasi ako di ko nakita eh. Yan. Sabi daw, gaya-gaya pala Roman. Actually, yan yung lumalabas. Yun nga lang, masakit kay Greek, no? Sila yung nagaya. Pero si Roman nagpaganda. Ganun-ganun na lumabas dyan eh. Kasi parang ginawa ni Roman into the next level kung ano meron si Greek architecture. Next. Ayan, di ba may ganito rin si Greek kanina? Circus Maximus, nakita nyo kanina yon. Used for other events such as the Roman game, gladiator fight. It last host chariot races in the 6th century. So, Circus Maximus. Wait, pakita ko na meron din ganito ang Greek ha. Wait, alam ko na pakita ko siya. Ito dito yata. Ayan o. Ito yan o. Sira na. Ito. Itong part na to. Yan, mahaba yan. Wala na tayong trace at all. So, move on. Saan na tayo? Okay, again, the Circus Maximus.
Ito po yun, ganyan siya. Laki, no? And then, they have also the concept of theater. Di ba? Para sa mga nanonood. Okay, next one. The Theater of Marcellus. These are the structure in the Rome na most important theater and as well as pinakamalaki din naman. Okay? And then if you notice, yung harap niya or yung facade niya kamukha ng Colosseum. 'Di ba? Kung titignan mo nga maigi, parang Colosseum yun nga lang para may bahay sa taas. Ayan. Theater of Marcellus. Ito na. Ano to? Ito yung pinakaalam na alam niyo, sure ako. Ano yan? Araneta Coliseum po. De joke lang. Ano yan? That is, alam na alam niyo yan, sure ako dyan. Okay, the Colosseum, it was built in Rome under the Flavian Emperor. Yan, napakaraming Flavian eh. So, di ko na yun ano. Construction was begun during the reign of Vespasian. Guys, kung titignan nyo maigi, sir, Rome yan na. Pero gumamit sila ng Ionic. Wala namang kaso. Kasi nga classical naman eh. Okay? Tapos meron din sila ditong, actually kung titignan nyo nga oh, may Ionic sila dito. Ito parang Corinthian to eh oh. 'Di ba? Ano pa ba? Oh, tapos dito gumamit sila ng Tuscan. Galing eh no? Pinag ano nila, mix mix mix. Mekos mekos. Yan. So Colosseum. Okay, next one. Actually, the meaning itself, I don't know. Pero try ko mamayang hanapan ng sagot yan, ma'am. During your break. This one, ano po ito? Okay, that is Ark of Titus, no? Kung ang Roman may temple, 'di ba? Meron din naman ang Greek. Yun nga lang, ang Roman meron silang triumphal arches kasi ito yung magsisignify, 'di ba, ng ng victory over the other tribe, over the other group. Ayun. So yun yung magsisignify kasi noon or yan yung emblem noon na nanalo kayo sa kabilang grupo. Excuse me. Okay? And by the way, it is erected by Domitian. By the way, no, sige, ganito natin yan para mas magets nyo. Si Vespasian, may dalawang anak yan. Si Titus and si Domitian. Okay? So, ulitin ko ha, para di magulo. Ito si Vespasian na to, hindi lumabas yung ballpen. Ito si Vespasian, tatay yan, no? Anak niya tong dalawa, Titus and Domitian. Okay, yan yun. And by the way, it commemorates the victories of his father Vespasian and brother in Jewish war in Judea. So, ayan. So, question. Ano po ito? Ito, kitang kita. Okay, very good composite. Ang bilis na mata ni ma'am. May nag-PM agad sa akin, di ba ako tapos eh. Very good. Ayun, kitang kita oh. So, of course, meron din silang residential, no? So, that is Domus, the center of family apartment. Guys, kung titignan nyo maigi. Kung titignan nyo maigi, no, yung picture. Paano mo masasabing Roman nga yan? Roman. Roman ka nga. Ano? Bakit kaya? Sa unang tingin, kitang-kita, oh. Okay, very good. May pool, may bath area, or may thermae. Diba? Thermae tawag natin dyan. So, ulitin natin. Thermae. Ayan. Thermae was used kapag public
Koibalnium mas used kapag private. Okay? So, ayan. Diyan yung mauso yung Marites. De, joke lang. Basta yan. Social activity nila po ang Permay, ha? Ayun, huling-huli itong dalawang to. Oh, ano yan? De, joke lang. Okay. Meron din silang villa, di ba? Kasi nga residential. A luxurious country house with surrounding terrace and garden, College Theater and Permay. Hindi talaga nawawala ang water features, guys, sa mga romance. Okay? And next, of course, aside from villa and domus na apartment, they have a Roman insulated din. A 3 to 6-story apartment with storefront or mixed use kung tawagin. Ayan, oh. May commercial sila sa baba. Okay? Again, Roman insulated, villa, and the domus. Okay, next. Ito yung magpapatunay na talagang magaling ang Roman when it comes to plumbing or utilities. Ano po ba to? Sa mga master plumber dyan. By the way, may master plumber dito. Ano ko lang, gusto ko lang malaman. Meron? Meron ba? Ayan. Why I'm asking? Kasi po, no? Kung meron master plumber dito, ma'am, sir, may age kayo. May age kayo. Promise. Ayan, si Ma'am Syra pala. Yan, may age po kayo. No? Kasi alam niyo na yung pressure ng board exam eh. Actually, madadala nyo yung ano na yun, winning mentality na yun pagdating sa ALE. And mind you, medyo madali na sa inyong gumamit ng calculator pagdating sa mga computations. Ayun. Anyway, so that is aqueduct. Used for water supply with smooth channel or with hard cement and carried on arches with several tires or tiers. By the way, aqueduct up to this day, no? Challenging pa rin to sa mga engineers natin nowadays. Bakit? Because aqueduct is too perfect pagdating sa grading or slope. Kasi po, dalawa yan eh. Kapag ka, sige, basic fresh, ano tayo, basic plumbing or basic plumbing, sige. Kapag ganito ang ginawa mong channel, di ba? Ano ang tendency? Dito manggagaling tubig ha, dito bagsak. Ang mangyayari, mabilis, tama? Kasi ang tarik ng slope mo eh. Kapag naman, relatively flat, ano mangyayari? Stagnant ang tubig. Sir, teka. Akala ko ba, sir, nagbibigay sila ng tubig sa residential? Nagbibigay sila ng tubig sa lugar nila. So, bakit po hindi kailangan ito, itong letter A? Bakit kaya? The reason behind that is the pressure. Kapag masyadong matarik, ano yung tendency? Maglalaglag yan. Okay? Masyadong malakas ang pressure na hindi maganda. So therefore, ang ginawa ng mga Romans, napaka-keen nila pagdating sa slope na yan. To the point na balance lang yung tubig, balance lang yung pressure, balance lang din yung quantity, lahat yan. Kaya nga, up to this day, yung aqueduct, challenge yan sa mga engineers natin. Okay? And even this one, the Cloaca Maxima. Kanina, water supply, ito naman, drainage system. The greatest sewer of ancient Rome and one of the oldest sewer systems in the world. Ito maganda. And still used up to this day. Okay? The Cloaca Maxima. Okay? Ano pa? Even this one, the Trevi Fountain. The striking features of ancient Rome and the modern Rome. Ito yung ano eh, no? Lord, sana po magkatuloy pa ako ng crush ko. Laglag ng barya. Okay, ayun yun. Ayan. Di ba? Yan, hulugan daw ng piso. And actually, fun fact, no? Fun fact. Hindi pa nakakapunta dyan, ha? But based on my research, fun fact lang naman. Kinoconsider nila as crime or medyo big deal na kaso kapag kinuha mo yung mga barya na hinulog dito. Ayun. Okay? Ano pong ano to? Anong column yan? Or anong order yan?
Can you identify ba? Medyo blurred eh, no? Pero kita naman. Okay, very good composite. Yan, bibilis na ng mata nyo. Very good. Ayan. When it comes to site planning, no? Ng Greek and Roman, kayo na lang humusga. Sabi ko nga sa inyo, dili na lang mag-talk. Di ba? Ayan. Okay, so kung titignan nyo maigi, well systematic talaga sa Roman. Di ba? To the extent that even the arteries of the building, which is yung mga daanan, pati yon na ano nila, well planned para sa kanila yon. Okay? Unlike dito, kay Greek architecture. Malinaw ba? Guys, ang pinagkaiba nilang dalawa. Okay? But we're not degrading Greek architecture kasi siya nagsimula eh. Di ba? Ganun naman talaga yun eh. Ayan. So timeline tayo. Start tayo ng early Christian. Sige. Pwede bang mag early tayo, early break? Ay, sige, mamaya na lang 7:30. Early Christian. Uh, let's start with this one. This is a painting of Battle of the Milvian Bridge by Giulio Romano. Ano bang meron dyan? Kasi po, dahil dyan, nagkaroon ito. The largest and surviving Roman triumphal arch and the last great monument of Imperial Rome. Ito po ang sinisignify nila. Yang laban na yan. Wait lang po, mag-water lang. Water break. Okay? Again, I repeat. Oh, wala naman ito nalaglag. Anyway. Ito yung napansin eh. No? Okay. Focus, focus. Ano, ano ba yan? Ano yung ano dyan? Ano yung arc na yan? Arc of what? Kasi nga, again, I repeat, ano ba essence niyan? To signify or to have an emblem na nanalo ka over the other group. That is very good. The Arc of Constantine. Ito po. Okay? Yan, medyo hindi na makita yung bulyot eh. Actually, parang wala kang bulyot talaga. So we can therefore say that Corinthian to. Yan, wala kang makitang bulyot eh. Ngayon, no? Wait. Ayan, oh, yan pala, sakto. Tinanong ko na pala. Classical order in the Arc of Constantine, Corinthian, kasi nga wala kang makitang bulyot. Parang mali ako ng picture ha. Mas madali pa nga makita dito. Okay, purely acanthus leaves. Okay, sir, ito pa ha, isa pang evidence na kung anong meron kay Roman, meron kay Greek when it comes to symmetrical balance. Tignan nyo maigi. Hatiin natin sa gitna, i-mirror nyo para yung pareho. See? By the way, anong tawag ito guys? At para saan to? Kasi isa yung Romans na gumamit niyan. Kasi ganito gamit niya na. Di ba? Ito, alam nila ang barrel bolt. Barrel bolt to ha, barrel bolt. Alam nila kapag ang barrel bolt, eh ganyan, ano yan eh, para medyo, what you call this ba, engineer, yung equalize yung bigat, no? Hinati nila sa dalawa, A at B. Ayan. So para magkaroon, di ba, ng support between A and B, they use this one, ano tawag dyan, the keystone. Okay? Para mahawakan niya si A, mahawakan niya si B. Yun ang gamit niyan. Okay? By the way, this is barrel bolt. Okay, so therefore, sino to? Kaya na pala pinag-uusapan. Hindi makapasok si Ma'am Jalil. Paano kaya? Anyway, sige. Okay, very good. That is, ang haba ng pangalan niya. Sige. Panindigan natin yan. Constantinople the Great, Constantine the First, or Flavius Valerius Constantinus.
Okay? Sino ba siya? Okay, sabi ko nga, you may call him as Constantine the first Roman emperor to profess in Christianity. Okay, kasi yun yung dinala nila. Yun yung dinala ni Constantine. By the way, yun nga sinabi, that Constantine is the Roman. So therefore, Roman, di ba, isa sa nagpakalat ng Christianity yan, di ba? So therefore, dinala niya yan. In 312, he defeated this principal rival Maxentius at the Battle of Milvian Bridge. Kasi po, yung kaninang image, yung binibiro ko minalaglag sa tubig, yun po yun. Yun yung battle na yun. Okay? And he converts to Christianity in 330 AD. After niyang manalo dun sa rival niyang si Maxentius. Ayan. So therefore, yung Christianity from the Europe, kumalat na din yan dito. Medyo umikot-ikot na yan dyan. Okay? Christianized by 600 AD. Yung map na yan. So tignan nyo to. Constantinople. Ano kayang bansa yan? Mamaya malalaman natin. Form of buildings under the early Christian architecture, mostly influenced by Roman. Ito po yung sinasabi kong anong vault to, guys. Di ba ang barrel ganon? Yeah. Very good. Yan yung groin vault. Yung sinasabi ko kanina. This is the groin vault. And by the way, early Christian, from the word itself, Christian, no? You're referring to a religion, di ba? Parang ganon. That's why, hindi mawawala ang churches and basilica. Okay? And the form of buildings under the early Christian, vault and dome, timber roof or ruins from the old temple as well, and facade face east. Yan ang cardinal points niya. Nakaharap sa east. Okay, early Christian architecture character. Early Christian architecture has distinctly Roman character to it. Ibig sabihin, kapag tinignan mo, kamukha. No? Although it is executed using simplicity in design and coarseness in execution. Kasi po, sige ganito. Sa early Christian, kamukha ni Roman, pero hindi ganun kadetalyado. Malinaw po. Mas simple way. Mas simple yung design. Mas minimalist. Okay. So, early Christian church plan. Pag-usapan natin yung plans na yan. Number 1, atrium. Ano ba atrium? An open central court originally of a Roman house and later of a Christian basilica. Ito, open yan. Okay? Open po yan. Kasi nga, di ba, we're referring to churches. So therefore, let's study about churches. Unahin natin yung mga parts. So, nasa labas ka, di ba? Open yan. Pagpasok mo, ito, sorry. This is atrium muna. And open sky. Open yan. So, pagpasok mo, that is the narthex. A long, narrow, enclosed porch, usually colonnaded or arcaded, crossing the entire width of a church at its entrance. Ibig sabihin, kapag narthex, that is church entrance. Malinaw? Malinaw po. Okay, thank you. So next, by the way, this is the narthex. Nandito yung sa unahan niya, yung open. No? Oh, next. Navy Nile. Okay, dito tayo mag-end muna. No? I mean, after nito, dito tayo mag-end. And then, tsaka tayo mag-dinner break na 30 minutes. Ayan. Guys, usual talaga meron talaga kaming dinner break. No? Yun talaga yun. Meron kaming 30 minutes dinner break. Kahapon, hindi ko lang nagawa kasi nga, nakita ko na 6 sessions lang pala meron ang history. Hindi pala. Kito. Okay? So, nave and aisle is central and principal part of a Christian church. Ang nave. Center siya. Extending from the entrance to the transepts. Okay. Huwag nyo i-judge siya. Naalala nyo, or I don't know kung may nakita ko sa Facebook ng mga keyboard warrior, di ba? Na yung mali daw yung kanta ni sino kumanta ng Mary Your Daughter? Sino yun? Mary Your Daughter natin.
Ayan, Brian McKnight ba? Ayan. Paano ba yung lyrics nun? Paano ba yung lyrics nun? Di ba? Marry your daughter, di ba sabi niya? Tapos, meron doon nakalagay sinabi na ano eh, walk down the aisle. Tama ba? Yan, walk down the aisle. Sabi nila, hala, hindi naman nag-walk sa... Actually, ito yung picture na ginamit eh. Eh, di ba dito nag-walk? Hindi naman dito eh. Di ba sabi ganon? So, mali daw. Totoo bang mali? Di ba? So, ayun yung ano, ayun yung delikado kapag keyboard warrior eh. Guys, remember that nave is a center aisle. Center aisle po ang nave. Ibig sabihin, ang nave is an aisle. Aisle din naman siya. Yun nga lang. Yun nga actually, yung mga musician, yun naman ang sabi. No? Narem daw kasi, ang alamang, di ba, yung smile, and then walk down the nave. Di ba? Ang cheap. Di ba? Di ba? Pwede yun. So, kailangan baguhin. So, walk down the center aisle. Dumami naman daw yung syllable. Okay? So, pinabrema pa natin tuloy yun. Okay? So, malinaw na ba yun? That nave is a center aisle. Okay? Okay, so this is the nave, no? And this is the side aisle or aisle. Yan. And this is the center aisle, which is the nave. Next one is the transepts. The transepts is the area of a cruciform church lying at right angle to the principal axis. Siya yung both arm. Ayan. Ayan, both arm. The next one is the bema. Bema is a raised platform or tribune for a speaker or altar. Apse is the terminal of the church where sanctuary is located and the bishop took the central place. Apse orientation at the east, while the entrance at Nardex particularly, at the west. West. Ganyan sila mag-orient. Excuse me. Okay. For the section of early Christian churches, gable roof, they have also a clear story or the clear story. This is the apse. Aisle, name. Okay? And then yung platform na yon na nando, ito po siya. The bema or the chancel. Okay? I don't know kung visible sa inyo, pero may naka-raise chat dito. Ayan. Best example of the early Christian churches, none other than Basilica de San Clemente or Basilica of Saint Clemente. It is an early Christian basilica in Rome dedicated to Pope Saint Clement. By the way, guys, early Christian nagsimula po, no? Early Christian po nagsimula, wherein the churches or basilica are named after the saints kung kanina sila dinedicate. Malinaw po, kay early Christian siya halos nagsimula. This temple is remarkable because archaeologically, it records the history of Rome from the beginning of the Christianity up until the Middle Ages. So that's why ganyan kahalaga ang Basilica de San Clemente. And then, naalala yung binanggit ko kanina guys, no? That early Christian is like a Roman architecture, but simple lang. Okay? Hindi siya ganun ka-detailed, no? Ayan. So, therefore, kung medyo may pagka-Roman siya, therefore, yung idea of balance nandun pa din, nadala pa din niya. Sample. Sample tayo. Hatiin mo yung gitna ulit. Hatiin mo yung gitna. Ayan. Di ba? Pareho. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1, 2, 3, and 4. Parehong pareho. 1 and 2. Di ba? Ganun po. So, we can therefore say that early Christian, symmetrical balance pa din naman. Okay? Ayan. So, the plan of St. Clemente as well as the section. Ganun pa rin naman eh. May narthex, may nave, may aisle, may bema, may apse. Meron pa rin naman. At also, meron ding atrium na open.
And next one, Basilica of St. John Lateran. Yeah, opo. Pansin ni sir. Wala raw transept. Opo. Ayan. Wala siyang transepts doon. Okay? So, Basilica of St. John Lateran, the oldest church in Europe. Okay, ganyan siya ka-importante. The church was originally built in 4th century CE by none other than Constantine the Great or Constantinople the Great, a Roman emperor who ruled between 306 and 337 CE. In mid-Christianity, the official religion of the Roman Empire back then. Okay? Question, ano po itong order na to? Okay, composite. Why? Ayan, meron siyang volute and meron din siyang acanthus leaves. Okay? Okay, interior of St. John Lateran na naka-barrel vault din ang mga vaults. Next one, the Lateran Baptistery, the oldest monumental baptistery whose title is Saint Giovanni in Ponte. Yun yung yun yung other term niya or yung other name niya. It was built also by Constantine in the 4th century together with the Basilica of St. John Lateran, pareho lang, on the 1st century Villa and 2nd century thermal building. And then, however, the original plan of Constantinople the Great or the Constantine the First was changed by Pope Sixtus III from the shape, di ba, of Constantine to octagonal layout na nakikita nyo ngayon. Ayan po. Although wala ka ng... Okay, sige. Guys, sample, paano mo masasabi kung yung building na yan part of classical, no? Or gumamit siya ng classical theme, pero hindi siya gumamit ng mga classical order? Kasi may mga ganun eh. Paano kaya? Kapag tinignan nyo ang mga component ng building or characteristic ng building ay balance. Malinaw? Malinaw po? Ayan, hindi mawawala ang balance doon kapag classical. Okay, the Lateran Baptistery or the interior of Lateran Baptistery. Next, the Mausoleum of Galla Placida in Italy, one of the oldest monument in Ravenna, Italy. The Galla Placidia is a powerful Roman empress, but she was never buried here but likely commissioned the building. Hindi siya diyan nakalagay ha. The Mausoleum of Galla Placida was the earliest building of cruciform in plan. Okay, the interior of Mausoleum of Galla Placida in Italy. Ayan, medyo ano yung kulay, no? Dark siya. Okay, next. Parts naman tayo, no? The other parts of the church. The confession. Because early Christian churches, no, most of them are all have confession. Sir, ano ba yung confession? Yung may butas doon sa bandang altar, that is the burial place of the saint to whom the church was dedicated. Kung St. John Lateran, di dyan nakalagay sa St. John Lateran. Malinaw? It is located underneath the high altar. Nagets po? Diyan siya nakalibing. Yung saint kung kanino dinedicate yung churches na yon. O yung church na yon, rather. Nagets po? Ito yung confession. Ito. Yan, ilalim na yan. Yan. Yan ang confession. Ayan. So, cutaway diagram or cutaway diagram showing the confession. Yan. Literally, as in literally, nasa ilalim siya ng altar. Okay po. Next one. Reredo.
What is reredo? The space of clergy and choir is separated by low screen wall from the body of the church. Ito siya. Actually, hindi nga low screen yan, no? Laki. Ito yung ano yung para, yung yan, no? Yung merong, ano dyan, para matago siya. Merong pasokan. Okay, ito mahalaga to. The baldacchino. Guys, ano ang tawag dito? Ito yan, no? Diba? Ang tawag dyan, guys, kanina. Diyan nakalagay yung mga saint. Confession. Okay, that's confession. However, ano naman tong malaki na to? Very good. By the way, that is baldacchino. Okay, baldacchino. Baldacchino is the canopy over an altar or tomb supported on columns, especially when priest standing and disconnected from any enclosing wall. Okay? So yan yung canopy. Basically, halos tapat yan din ng, actually hindi pala tapat. Nasa altar yan banda. Kasi nakatras yan banda kay confession. Okay? Okay, so we're done sa early Christian. So for now, let's talk about Byzantine. So after Byzantine, dyan tayo mag-end, no? Okay, Byzantine. Syempre, dahil nga present si Constantine the First kanina, so hindi pwedeng hindi siya present ngayon. Because, as you can see, di ba nabanggit ko kanina, may Constantinople. The question is, anong lugar ba yan? May ganyan ba talagang lugar? Sorry ma'am, hindi ko na-gets. Sige pa, bumaya na lang. Okay, very good. In Istanbul or Turkey. Kasi may mga nakaderek po sa akin. Ma'am, sir. Kaya bigla ako nagsasalita. Okay? So, therefore, sir, ano ba yung ano niya, significance niyan? Bakit nandyan yan? Ayan. Kasi po, Constantinople is an ancient city in modern Turkey that's known as Istanbul or the former Byzantine. It also called the New Rome back then. Okay? Isa siya sa pinakamalapit sa Europe po. Okay, the buildings under the Byzantine are church construction, form of buildings, dome, materials, masonry, and cardinal points, west naman. So, characteristic niya, this architecture style gives emphasis in external design, which resulted in the use of clay and rubble, particularly the simplicity. And in external treatment, importing marble. So, both simplicity and richness. Ganyan nila nilaro ang character nila. Ayan. So therefore, when we talk about a Byzantine architecture, wala naman sigurong ibang best example niyan kundi ito. Anong structure ito? Alam niyo yan, no? The Hagia Sophia, the most important Byzantine or Byzantine structure, and one of the most important Byzantine structure, and also one of the world's great monument. Parang ulit lang. Designed by architect Isidoros and Antemios. By the way, no, Hagia Sophia, nung time na nag-reign ang Byzantine, halos kasabay niya yung Islamic architecture, no? So that's why, wag kayong magtaka bakit may ganito. Ang tawag dyan. Okay, very good. The minarets. Okay? Ayan. So, the well-detailed, no? Interior of Hagia Sophia. Ayan. So, to fully illustrate the details of Hagia Sophia, sa pakibasa na lang po. Okay? Ayan, the plan as well. Okay, guys. Kung titignan nyo maigi, no? Ano kaya striking features ni Hagia Sophia? Aside from the minaret. Okay, very good, the dome. Bakit kaya? Bakit kaya siya? Kasi kung titignan mo maigi yung plan, no? Parang malabo kasing magkabilog eh. Malabo magka-dome eh. Di ba? Especially yung ganyang style ng plans or ng yung ganong design, mahirap mong magawa ang dome. Ganun siya kasi, no? Kaya ganun siya what do you call this ba? Ka-famous, no? Ayan.
Na-spoiler na tayo ni Ma'am Claire. Very good, ma'am. Okay, by the way, ano to? Ano yan, guys? Wala, naguluhan. Hagia Sophia rin ba yan? Okay, very good. That is Blue Mosque, actually. Kung titignan mong maigi, kung titignan nyo maigi, diba, pareho halos yan eh. Di ba? Kasi nga, magkapit-bahay lang sila actually. Ayan o, kitang-kita naman, di ba? Kapit-bahay lang sila. So, this is the Blue Mosque. Ito. And this is the Hagia Sophia. So, tignan nyo na lang yung pinagkaiba nila. Okay? Yan. Kasi iba, nalilito dyan. Actually, hindi kita masisisi kasi even sila, kalapit lang. Di ba? Ayan. So, in fact, yan, ginugol ko pa ha. Yan, kapag ka raw tumakbo ka or lumakad ka, 6 minutes walk lang yan, no? Or 450 meters, napakalapit. Okay? Yes po. Actually, yung yung west nila, hindi yung hindi yung sa Pasad eh. Kasi kung ito susundin natin, naka-junior to eh. So yung west nila, ito. Ay wait, di ko maalala kung nasa yung tubig eh. Kung dito ba o dito. Kasi siya kinuha. Balikan ko kay ma'am doon. Pero yeah, in the reference, Jewes yung kanilang cardinal points. Next. What is the current status of Hagia Sophia? Actually, ito lang yan eh. Late 2020, napalitan ulit. Okay? That is none of the above. Very good. Kasi naging mosque na siya ulit. Okay? So, ano lang yan, year 2020, year 2020, especially nung COVID. Kasagsagan ng COVID na palitan yan. Okay? So, next, Hagia Irene. Ano to guys, ay mga sample of architectural style. Like the Byzantine. The Constantine's first Christian church. Yan. So, pag tinanong kayo, ano yung first Christian church by Constantine the First? Wala nang iba, Hagia Irene. Hagia Irene is the only Byzantine church in Istanbul with its original atrium. And Hagia Irene is very remarkable because archaeologically pa rin, ay hindi, teka lang, mali ito. Wait. Mali ito guys. Kaya pala sabi ko yung basahin. Iko-correct ko to ha, hindi kasama to. Na-copy-paste ko siguro. I stand corrected, no? Hindi kasama to ha. Sabi ko bakit meron dyan. Okay, so this is the Hagia Irene or interior of Hagia Irene. Wala nang kadita-detalye, no? Napaka-massive, napaka-rough tignan nung interior niya. Very uncommon. Ang layo sa Hagia Sophia. Next one. Church of San Vitale or Saint Vitale, the largest and best preserved collection of Byzantine mosaic outside Constantinople. So Church of Saint Vitale are located not in the Constantinople per se, no? Sa labas. And designated as one of the UNESCO World Heritage Site in 1996. Medyo late lang, no? And then, if you're wondering paano siya nakapasok, check nyo na lang yung parameter na, ay, di ko pala na-upload kagabi. Ayan. Halatang umalis ako eh, no? Nabanggit ko pa kanina. Sige, mamaya, promise, i-upload ko na hanggang Byzantine. Ayan. So, kaya pala sabi ko, yung sa UNESCO World Heritage Site, no? Makikita nyo yan under the first topic. Hindi po. Hindi po, Sir RG. And so, let's talk about
Hindi. Ano pa lang to? Plan pa rin to. Plan E as well as details of Church of Saint Vitale or San Vitale. So this one is the Saint Mark's Basilica in Venice. Number one, Greek cross in plan, no? Si Saint Mark's. And then surmounted by 5 dome. 5 po. Yan. Although dalawa lang yung kita. Connected to Dogs Palace. Ito, Dogs Palace. Ito yung next eh. And the campanile and has always been the center of the public and religious life in the city. By the way, guys, no? Kapag nanonood kayo ng mga movies, isa to eh, si Saint Mark's Basilica, doon sa binabaha, no? Yun nga, kasi nga, ano siya eh, nasa Venice. And then, the most important religious temple in the city of Venice. However nga, laging binaba yan. Okay? St. Mark's Basilica. Partly siya ng Byzantine. Guys, kaya nga, if you're wondering, kapag tinitingnan mong maigi, no? Laging may, laging may features na present yung Islamic eh. Yun nga, kasi nga, the reason behind that, halos nagsabayan sila eh. Okay? Kaya huwag kayo magtaka. Ayan. So, to fully illustrate yung itsura niyan, and then, yun yung maigi. Ayun, may tubig oh. Diba? May baha na. Okay, the interior of St. Mark's Basilica. Next one. Ayan, so the plan of the St. Mark's pala, by the way. Nakita ko agad ni Sir Mark. Bilis ah. Okay, ano to guys? This is also part of Byzantine architecture. Very good si Sir. Russia daw. Tama naman, Russia. Okay, that is St. Basil's Cathedral in Moscow, Russia. Ayan. So built by first Tsar of Russia, Ivan Vasilievich. Okay, or also known as the Ivan Grozny. Okay? The cathedral is made of 11 churches. Ganyan siya kaganda. And it is now mostly secular building. Hindi na siya literally church na church or cathedral. Okay? However, bakit ba siya naging sikat? Or paano ba siya sumikat? By the way, ang ibang tawag kay Ivan Grozny ay Ivan the Terrible. Okay? Sino ba architect niyan? 'Di ba? Architect yan, if you know the story, Ivan Varma, 'di ba? And the Postnik Yakovlev, both Russian. Ulitin ko. Sige, sulat ko na lang. Saan di ako magkamali sa spelling. Ivan Varma and Postnik Yakovlev. Ayan. So paano siya? Paano siya sumikat or paano ba siya naging sikat, no? Kasi po ganito 'yan. Did you know that Ivan Vasilievich and Ivan Grozny are too fascinated with the works of the two architects, namely Varma and Yakovlev? What he did, due to, ano ba, aggressiveness, no? Na wala nang makakakopya niyan. Hindi na yan marireproduce. Hindi na yan di na yan mauulit. Wala nang ganyang mag-i-exist. Hindi, ano naman, sir? Kaya agad din, sir. Ano muna, binulag niya, actually. Binulag niya yung dalawang architect para hindi na makagawa ng ganyan din ulit. Okay? Kasi nga, again, sa sobrang fascinated ni Ivan Grozny, yun yung nagawa niya. Okay? So, ayan. So, by the way, St. Basil's Cathedral are one of the 16 UNESCO cultural sites in Russia. Ang dami. Ayan pala. Tama spelling ko. Tama naman, I think. Designed by Postnik Yakovlev and Ivan Varma. Also, the name of St. Basil's Cathedral, ang haba. Cathedral of the Intercession of the Most Holy Theotokos on the Mount. O sige, sir, basta St. Basil na lang ako. Okay, ang haba eh, no? Ayan, so the plan of St. Basil's Cathedral. The same goes with the Hagia Sophia, na-revert din naman yan. So,
Question. What is the current status of St. Basil's Cathedral? Museum, basilica, public market, or none of the above? Okay, that is museum. Di ba sinabi nga kayo na secular? Secular building na siya. Okay? Okay, since pag-usapan natin kanina, kayo nagsabi that Hagia Sophia, no? One of the striking features or kita-kita naman, no? Well obvious o distinct ni Hagia Sophia sa iba, yung dome niya. Kakaiba kasi dome niya eh, no? Kasi ang dome, typically, ginagawa yan kapag bilog din yung platform. Eh, paano to? Hindi. Ayan, no? Zoom in ko. Di ba? So, paano nagawa yan? May ginawang magic dyan ang Byzantine architecture. Okay, but there are two types of dome. Sorry, three. Number one, simple. Number two, compound. And number three, melon-shaped dome. Okay, kapag simple as dome and pendentives are part of the same sphere. Ganun siya kasimple. While compound, dome is not part, hindi siya part, but rises independently above them. Ayan, katulad nito. And then kapag melon shape, may curved plattings kung tawagin or dome plattings kung tawagin. Yan, yung parang sibuyas. Yan. So sir, paano ulit nila nagawa yon? Yung dome na yan. Using these two, especially the pendentives. Yan ang pinagkaiba ng pendentives kay squinch. Si squinch yung nakalagay doon sa pinakabilog, while pendentive, siya yung sumusupport doon sa parang kabuti na umangat na dome dito. Malinaw? Malinaw po. Yun ang pinagkaiba nila. Kaya nagawa nila yon, kaya naging possible yon because of the pendentives. Very good naman kayo doon. Wait, balik ko lang. Okay, Dosseret block, a clearly defined block resting on the capital of a column and serving as an extra impulse in Byzantine and Roman architecture. Ayan, ito. Halos pansinin niyo lahat ng mga blocks or lahat ng column of the early Christian architecture, meron kayo makikitang Dosseret block, no? Kasi ano yan eh, additional support. Yan, kasi ano yan eh, after nung, ito yan, no? Yung mga arches na yan, dyan yan. Parang, ano niya, platform niya. Ayan. So, the column or, should I say capital? Yeah, capital of Byzantine architecture. Number one is the imposed capital from St. Sophia or Hagia Sophia, Constantinople. And letter B from this Thessalonica. Ito parang Ionic eh, no? Byzantine Ionic capital. Wow, gumawa sila sa sarili nila. Found in St. Demetrius in Thessalonica. And then meron din silang Byzantine Corinthian. Wow, di ba? Hindi lang Ionic, no? Also in St. Demetrius, Thessalonica. Meron din silang bird and basket capital in St. Sophia or Hagia Sophia. And they also have a bird Corinthian capital in St. Demetrius, Thessalonica. Ayan. So, the difference of pendentives, ito una. Sir, sorry po. Ma'am Claire, may questions, Ma'am Claire. Wait lang. Hi, sir. Curious lang po. Ilang domes po pala meron yung St. Basil? Wait. Nasa dulo ng anak ko. If I remember, nasa 8 to 10 yan. Teka, 8 to 10, 8 to 10, 8 to 10. Teka lang, check ko na lang, ma'am. Wait lang. Maganda yung tanong ni ma'am eh. Kasi tanong ni ma'am, ilan daw domes meron dito? Dito. Yan. So, yan ba mabibilang? Nasa 8 to 10 yan eh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 siya, ma'am. Ayan. Ito pala. Bakit ba natin, ano, ito bilangin nyo na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Malinaw po? Ayan. Hindi na pala kailangan tandaan. Pero yun, sabi ko nga 8 to 10 tanda ko. Okay, next. Okay, pendentives. Definition of pendentives is a spherical triangle forming the transition from the circular plan to polygonal plan. Kasi yun nga po yung kaibahan ng yun ang kaibahan ng dome ni Byzantine to the other style. Okay, and also the squinch. Squinch is an arc or corbelling built across the upper inside corner of a square tower to support the side of the superimposed octagonal structure. So, ibig sabihin, squinch or squinches are not are not indicated para to support the dome. Hindi po. Pero ito ang sumusupport sa dome, the pendentives. Malinaw po. Ito yung pendentives ng pula. Nagets? Ayan. Thank you po. Thank you for the confirmation. And then, for sure, nakita nyo na to kanina pa no? Dun sa interior, may mga skylights sila kung tawagin. So, cupola po ang tawag sa kanila nun. A small, most often dome-like structure on top of a building, often used to provide a lookout or to admit light and air. It usually crowns a larger roof or dome. So, yan, yung to admit light, natural light, that is the cupola. So they have also the patterns for pavement, no? Number one, opposite till. From the word itself, opus means work. A technique for making decorative pavement using cut-shaped pieces of stone. So meron ding opus Alessandria na maliliit. Ayan, it utilize, hindi ko pala na-highlight, tiny, geometrical shaped pieces of colored stone. Yan, yung maliliit na yan. That is opus Alessandria. Ayan. So, opposite tail, medyo malalaki yan and medyo decorative ang style niya. While the opposite Alessandria, maliliit ang detail niya. Okay? So, I think that is my last slide for that. So, may question po ba? By the way, ulitin ko ha, yung transition po guys, no, ng Byzantine architecture, kaya siya halos kasunod lang ng early Christian. Kasi po, Constantine din naman yon, no? Si Constantine the first din naman yung ano doon, yung bida doon, ika nga. Malinaw? And then, wag po kayong magtaka if most of the Byzantine style, medyo may similarity sila ng kaunti, o sige marami, ng marami kay Islamic architecture. Kasi nga nagsabay halos yung dalawa. Malinaw po? Nagets? Ayan. So, is there any question? Kapag po may question na nakalimutan ko sagutin, PM nyo po ako, ma'am, or ma'am, sir. Or, for me, mas maganda, tulad nga sinabi ni Sir Lopez na napansin namin na medyo helpful nung nakaraan. Nakaraan kasi, no, to be exact, may mga may mga instances na although medyo doon, nagtatanungan talaga yung mga ibang dati, yung mga ibang era. Yun, ayun yung mas namin medyo mas nagugustuhan na. Although mas namin yun. I mean, paano ba? Para hindi medyo para hindi magmukhang, baka maisip niyo bias eh. Yun yung masasabi namin na medyo okay kami. Kasi napipil namin na medyo, yun, medyo helpful para sa inyo. No? Kasi dati, yung mga time na yon, as in nagbabardagulan sila. Ah, ano daw sagot dito, ano daw sagot dyan. Ang nangyayari kasi doon, no? Nagkakaroon sila ng ng competitiveness. Di dapat alam ko to eh. Dapat siya alam niya, dapat ito may alam ko dito. Nakukuha niyo yung yung nangyayari noon. So hindi iyon parang payabang, di ikaw na, alam mo yan, ganyan ganyan eh. So nung time na yon, yung mga nakakita ko kung ano mga batch yung mga yun. Sabi namin, okay tong batch na to ha, talagang
ano sila, ano yun friendly yun. I mean, healthy ano yun, healthy competition kung tawagin, or healthy, ano siya, healthy discussion. Umabot pa sa point na sila na nag-explain, no, ng mga tanong nila. Ganon. So, I highly suggest, no, buhay natin ni GC kapag may tanong kayo, doon nyo po i-drop, no, tapos sagutin natin. Okay? The question, sir, ask ko lang po, bakit po ang Opus Alexandria, ano raw? Bakit pavement? Ang Opus pa sa Alexandria, pero nasa Obod. Wait, hindi ko na-gets yung tanong. Actually, sir, ano siya, sir, eh? Ano nga ba? Hindi siya, sir, hindi siya, sir, sa ano eh, by application. Hindi, sir, hindi siya by application. By ano siya? By, paano ba? Hindi. Hindi ko mahugot yung term eh. Hindi siya by location, hindi siya by sahig, no? But by the technique. Ano ba ta siya? Is it by tiny geometrical, malalaki, or what? Ganun po siya. Paano sasabing classical style or neoclassical? Ayun sir, yung classical siya yung nauna while the neo means new, binuhay ulit. That's why neoclassical, pinapadali ko na lang that's why the neoclassical associated siya sa Renaissance architecture which I discuss siguro next week na. And kasi naulit yung classical na yun. Okay? Ano siya eh, what do you call this ba? Parehong-pareho yan, sir. Classical and the neoclassical. Pero yung neo kasi, bigla siya ulit na ulit. Like example, di ba, ang Greek and Roman, matagal na. Nagkaroon na ng early Christian, nagkaroon na ng Romanesque, nagkaroon na ng Gothic, nagkaroon na ng, ang tawag ito, Byzantine and the early Christian. And then, biglang pasok nun. Pero pangalan lang ang naiba dyan. As in, pangalan lang. Classical and neo. Nadagdagan lang ng new classical. But, sige, sa susunod ko lang pala ano yan. Doon ang tama niyan. So, doon ko siya mas maganda sagutin para sa Renaissance. Doon siya mas bagay. Okay po. Sir, na-confuse lang po ako doon sa Reredos kasi sa visual architecture, Chancelli po nakalagay. Same po silang Reredos and the Chancelli. Yun nga lang, ma'am. Kasi it depends sa kung ano yung ano nila. Kung saan nila yun kinuha. Yun yung medyo delikado doon. Pero I highly doubt na pagkasama nila sa isang, ano yan, sa isang multiple choices. Okay, baka sabihin nyo meron. Sir, para sir kung pareho nga pong nilagay. Pareho nilagay talaga. Yun nga lang. Yes, di po siya pinagsasama according sa repression. O, di ba? Ayun. Halos hindi siya pinapagsamahin kasi ano yung essence nun? Pareho eh. Di ba? Hindi ko I mean ako personally. Kapag yung pinagsama, so palakasan na lang kayo ng guardian angel. Hindi, joke lang. Ah, kasi may mga tanong na ganyan eh. Paano nga sir? Paano sir talaga sir? Paano talaga? Mga ganun. Kasi may mga ganyan sa akin tanong eh. Tulad nung paano raw talaga kung half Gothic and half Renaissance, yung Flores Cathedral, ano raw pipiliin nila? Ganon. Ayun ding batch na yun. Yung mga nagbabardagulan, sabi ko sa inyo yun. Mabot sila sa ganung tanong. Kasi di ba yung Florence, na i-discuss ko next week, half Renaissance and half Gothic. So, umabot sila sa point na halos nag-aaway na sila. Ano pa talaga? Kapag araw Gothic, kapag Renaissance, mga ganun. So, bibigyan ko kayo ng side ko doon. Okay? So, katulad niyan. Yung Reredo and the Chancelli, sana, no? Suntok sa buwan kapag pinagsama yan. Mababa ang chance po niya. Okay po?
So, ako na nagsasabi, medyo maliit ang chance. Mas malaki pa yung chance na pumasa kayo, gano'n. Or rather mas malaki pa yung chance na mag-top 1 kayo.